This morning, pamilya pa rin po ang pag-uusapan natin and we're going to discuss on the subject. Sabihin nyo nga, my church, my family. Yan. So, gusto ba natin yan? My church is also my family. Sa buhay po, hindi lang po biological family ang meron po tayo. Hindi lang po yung ating mga anak o ating magulang. Meron din po tayong tinatawag na spiritual family. At yan po ay pamilya rin po yan. Ang ating pong simbahan ay church family. Amen? Kaya kung napapasin nyo kanina, merong nag-greet sa atin dyan, may placard sign nakasulat, welcome to Sogsim. Ngayon ba nakalagay? Kulang. Hindi rin nakalagay, welcome to church. Malamang yung iba sa mga video natin, welcome to church. Maganda, dugtungan natin, welcome to Sogsim family. Amen po ba? Dapat ganun because the church is a family. Sogsim is not just a church, but Sogsim is also a family. Amen po ba? Marami po sa atin, mindset na po ng marami. Pag sinabing church, ang perspective ng marami ay religion. Tama po ba? Pag sinabing simbahan, ay automatic religion yan. But biblically speaking, pag pinag-usapan po ang church, hindi po siya automatic na religion. But biblically, or sinasabi natin implicitly or explicitly, medyo, baka marinig nyo lang, may makausap kayo. Pag sinabi pong explicit, ayun po yung mismong sinabi. Word for word, literal. Explicit ang tawag po ron. Na nabasa nila or nabarinig natin sa Bible, that is what we call explicit. Pag sinabi namang implicit, ibig sabihin, hindi mo narinig, pero yun ang tinuturo at tinutukoy ng Bible. Kagaya po ng rapture, wala naman niya word for word ang word na rapture sa Bible, pero yung teaching, it is implicitly, implicitly teaches, tinuturo. May mga pagtuturo kasi minsan na hindi naman kailangang banggitin, pero alam natin, meron yan doon. Are you aware of that? Marami sa atin ganyan eh. Hindi natin mismo mabanggit yung verse, pero alam natin, saan dyan? Basta dyan. Tama? Dyan yan, dyan lang. Hindi natin mismo malocate yung verse, but implicitly, alam natin, sinabi yon ng Bible. Amen? But kaya ang sabi ko kanina, biblically speaking, church is not just a religion. Though, may mga religion, but a church in the New Testament is called family. Mamaya makikita po natin yan. Maraming verses sa Bible na tinukoy na ang simbahan ay hindi lang institution, hindi lang ito religion, dapat ay maituring natin siya. Kasi ayun ang turing ng Bible, explicitly, implicitly, the church is a family. Amen? Naniniwala ba tayo na ang church ay isang pamilya? Minsan, depende kasi kung anong mindset natin, no? Naniniwala ba tayo na ang church ay isang pamilya? Marami sa atin will say yes. But do we treat the church as your family? Hindi as a family, but your family. Do you treat your church as your loving family? At kung paano mo minamahal ang iyong biological family, do you love your spiritual family? And that is our church. Amen? Kasi the church is also a family. May kausap? Nagkakaintindihan po ba? Biological family and spiritual family. How we perceive the church is how we will treat the church. Kung ano ang mindset po natin, kung ano ang pananaw natin sa simbahan, ganun natin siya itatrato. Kung ang tingin mo sa simbahan, ay religion yan. Ganun mo siya itatrato. Religious lang tayo. Samba, aten, uwi, walang usap, walang kamayan, walang ngitian, wapakels, basta ako, nagsawsaw, nag-church. Ganun lang. Is that the church? The church is a family. How we see something. Hindi lang sa church, kahit sa anong bagay. How you perceive something or how do you see something will reflect or you will react depende kung paano mo siya nakikita. Amen po ba? Ang isang tao, kung ganito mo siya tinitignan, ganun ka magre-react sa kanya because that's how you perceive him. May kausap? Sino po dito yung kapag pumupunta kayo sa restaurant,
gusto natin yung tinatawag natin good, what? Good customer service. Actually, yung iba nga, meron di lang good, pero tayo, pwede na tayo dyan. Ay, meron ako na-discovering restaurant. Pumunta kayo, bakit? Ganda ng serbisyo. Bakit? Ang sarap ng pagkain. Tama? Hinahanap natin sa isang restaurant is what we call good or excellent customer service. Diba? Ang gusto natin sa restaurant, pumunta lang naman tayo dyan para kumain eh. Pero yung iba sa atin, pumupunta ng restaurant, hinahanap din natin yung magandang customer service nila. Tama? At kapag tayo hindi po tayo nasatisfy sa restaurant, lalo alam mo bago, tapos nirekomenda pa ng kaibigan mo, ng best friend mo, pinost pa, subukan nyo to. Tapos nakita mo ang service, ang tagal maluto. Alam mo yon yung Tom Goods ka na, 30 minutes pa bago maserve ang pagkain mo. Buti sana kung sinabi, ma'am, sir, willing to wait po ba for 30 minutes kasi marami pong customer? Okay lang kasi alam mong ano eh. Pero yung naghintay ka sabi 30 minutes, pero lumagpas pa ng another 30 minutes, di ba nagagalit ka na, sabi mo 30 minutes. Kasi gusto natin ng good customer service. At minsan kapag mabagal yung service or hindi masarap yung pagkain, kasama mo yung nag-invite sa'yo, hindi na tayo magsasalita. Pero, hindi ka na babalik. Tama, tahimik ka na lang, hindi na ako sa loob-loob mo, hindi na ako mauulit dyan. Kasi that's our perception of a restaurant. Fine dining restaurant. Meron tayong perspective or mindset. At kapag yung mindset natin sa church ay parang restaurant, ganun mo siya ititreat. Are you with me? Ang church po ba ay restaurant? Tuloy po kayo, ma'am, sir. Enjoy your meal. Diba? Ganun ba tayo? Meron ba tayo? Come again. Meron. Welcome po. Good morning po. Okay po yun. Pero hindi po ito restaurant. Minsan, okay lang po yung parang restaurant kasi we treat restaurant as a business. Ganun tayo mag-react sa restaurant kasi ang mindset natin sa restaurant, business yan eh. Kailangan corporate yan. Kailangan magandang presentation mo. Bakit? Kasi business. Pero magkakaproblema po tayo kapag we take the church or our family, the same mindset on how we look, our family the same as our business. Magkaiba po yun. Kung ito ang gusto, inahanap natin treatment sa bahay natin na parang restaurant, o hinahanap natin treatment sa church na parang restaurant, magkakaproblema po tayo. May kausap ako. Hindi ko po sinasabing wag na tayo maging welcoming or wag na tayo maging hospitable. My point is, wag nating i-treat na restaurant at business ang bahay natin at maging ang simbahan po natin. Amen. Kasi hindi ito restaurant. Amen. Hindi po ito business. Tama? For example, sa bahay na lang natin. Kapag tayo ang perspective mo sa bahay, ikaw ba pag umuwi ka ng bahay, galing kang trabaho, uupo ka sa lamesa, saghihintay tayo. Diba sa restaurant kasi, pagdating mo, wala kang sinasabi, aabutan ka ng tubig. Tayo ba ganyan sa bahay? Pagdating sa bahay, naghahanap tayo ng, ang tagal, wala nag-aabot ng tubig Wala bang tubig dyan, di ba? Tapos baka sa inis natin, pambihirang bahay ito, di na ako babalik dito. Ang bahay ito, walang lumalapit, walang kumakausap sa akin. Bakit? Anong tingin mo sa bahay mo? Restaurant? Are you with me? Baka ganun ang treatment mo sa church. Pambihirang church to, wala man lang lumapit sa akin dito. Wala man lang kumamay sa akin dito na, Sir, what can I do for you? Buti sa atin ngayon, meron ng diba? How may I help you? Diba? How can I find your seat? Let me help you find a seat. Diba? Meron bang ganun dyan? Diba? Ibig sabihin, what we are doing is culture. Sabihin nyo nga, culture. Bagamat hindi po natin practice sa pamilya natin, sa bahay natin, pero dahil sinabi ng Bible, we are adapting to the culture of the Scripture. Why? Kasi obedient tayo kay Christ. Obedient follower tayo ni Christ. Bagamat hindi siya kultura natin sa ngayon, pero gusto natin, ano ba ang kultura
ng langit. Ano ba ang kultura ng Diyos? Sa isang church, kailangan ba lonely? Are you lonesome tonight? Baka maging beer house na yan, di ba? Dapat mag-create tayo ng culture. Ano bang simbahan ang gusto ni Lord na i-develop natin? And how do we see our church? Do you see our church as a business, as a palengke? Kasi kung treatment mo sa church palengke, bili ka na, mamaya, madiscount ba? Alukan tayo ng alukan. Pwede po yun. Pero, hindi sa oras ng gawain ng church. Kaya mamaya, pag may nag-alok sa inyo, pwede po yan. Hindi na natin. Lahat po yan ay pwede. Pero, wag muna ngayon. Sabi mo sa katabi mo, mamaya na. Mamaya na tayo magsukatan na. Pagkatapos, okay? Kung ang tingin lang natin sa church ay religion, or ang tingin dapat natin sa church ay pamilya. Are you with me? Why? Because the church is not something you attend to, but a family you belong to. Ang simbahan po ay hindi lang inaatinan yan. Dapat nakikita at nararamdaman that we are all belong to each and every one. Diba? I belong here. Diba? Sabi nga ng GMA 7, where you belong. Tama ba? Ano ba yung video? Iba pala yun. Diba? Where you belong. Ang ganda po sa simbahan, kaya nga minsan may mga signage or tarpaulin ng simbahan, pagpasok ng simbahan, welcome to our church family, you belong here. Tama, may tarpaulin natin kaya lang faded. We belong here. Dapat maramdaman natin na belong tayo. Do you get my point? Yung pagiging belong, hindi lang po si pastor ang dapat may attitude niyan. Kasi we are all part of the family. Dapat sana maramdaman ng bawat isa sa atin, Sogsim Church ay yung church na welcoming. Hindi lang si pastor, hindi lang si Jayshel ang welcoming, kundi lahat sa atin ay may ganong traits or habit na ginagawa that we are become more welcoming, we are more become hospitable. Hindi lang yung ushers ang welcoming. Kahit hindi kayo schedule na hindi kayo schedule na usher or may assignment ka, dapat pag nasa church ka, we have the same attitude, same pace, same mga natin because we are representing, hindi yung banner natin, we are representing Christ. Amen. Church is not something you attend to, but a family you belong to. Sabi ng Ephesians 2:19, so then you are no longer strangers and aliens. Meron palang aliens sa Bible, no? So hindi raw tayo iba, hindi tayo taga-ibang bansa, sabi ni Lord, but you are fellow citizens with the saints. Kayo ay kamanggagawa, kayo ay kababayan natin, kasama ng mga lingkod. Pag sinabi pong saints, hindi po yung mga namatay, ha? Pag sinabing saints, mga Kristiyano, mga kapwa believers. And sabi dyan, and members of the household of God. Sa ibang translation po yan, and members of the family of God. Amen? So tayo po ay pamilya ng Diyos. Sabi po ni Paul sa Ephesians, we are families of God. Membro tayo ng pamilya ng Diyos. Bagamat magkakaiba tayo ng pamilyang kinalakihan, di ba? Magkakaiba tayo ng culture or tradition ng magulang natin. But now we are part of God's family and now we are settling or adapting biblical cultures. Amen. Kaya tayo nasa church, magpapakorek tayo. Kaya tayo nasa church, magpapabago tayo because this is the culture of the church. Amen? So paano ba, tanong ko ngayon, paano ba nagiging parte ng pamilya ang isang tao? Sabihin nyo nga, two things. Yan. Paanong paraan? By birth. Nagiging parte ka ng pamilya by birth. The moment na pinanganak ka at hindi ka itinapon, by birth, by physical birth, you are being part of the family, of your family. Amen? At pangalawa, minsan hindi by birth, but by adoption. Nagiging pamilya tayo hindi dahil pinanganak lang tayo. Nagiging pamilya tayo because we are adopted. Minsan kasi pag sinabing adopted, meron tayong dati. May kulturo, ay ampon, diba? Parang ang sakit.
Pero now, hindi po ganun ang treatment, lalo sa ibang bansa. Pag sinabing they are adopted, actually, ang tibay nun. Mas minamahal nga yun eh. Tama? Yung iba kasi sa atin, dahil naiwan ng magulang, alagaan ng tita, o inampun ko na nga yan eh. Ba? Itinuring na anak, pero parang hindi naman itinuring. Maganda pa yung inadopt eh, na talagang the same thing naman din, kaya yung treatment, magkaiba. Pero kay God, yung dalawa po na yan, sa church po natin, applicable yan. By birth, di ba, the same principle and practice sa Bible, ang pagiging anak ng Diyos or kung paano mapabilang sa membro ng God's family or the church. By birth, pag sinabi po natin by birth, ibig sabihin, one must be born again. Kailangan mo maranasan yung born again experience or what we call spiritual birth. Kailangan ipinanganak ka hindi sa laman, kundi sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Amen? Pinanganak ka by God's Spirit. Yung mananampalataya ka. Yung regeneration, binago ng Diyos ang puso mo. Siya ang nagbago through the Holy Spirit. Nagkaroon ka ng bagong puso. That is by birth. Amen? Naintindihan po ba ako? Pag sinabing by birth, this is not physical, but this is spiritual birth. Sabi nga ng John chapter 1 verse 12, but to all who did receive Him, to those who believe in Him, in His name, He gave the right to become children of God. Ang tao po ay nagiging anak ng Diyos, hindi dahil nilikha ng Diyos. Lahat ng tao nilikha ng Diyos, pero hindi lahat ay itinuring niyang anak. May tuturing lang tayong anak ng Diyos the moment we receive God, the moment we receive Christ, the moment we believe, Lord, I believe in you. Naniniwala at nananampalataya ako, sinusuko ko ang buhay ko sa iyo, ang tawag po ron, we believe. And that moment, kapag ginawa mo yan, we are what? We are now being part of God's family. Kaya napakahalaga na tayo ay dapat nananampalataya sa Diyos. Pangalawa is what we call adoption. Diba? Pag sinabi natin adoption, sabi ng Galatians 4 verse 4 up to 5, but when the fullness of time had come, God sent forth His Son, Jesus Christ, born of a woman, born under the law, pinanganak kasama ng batas, to redeem those who were under the law. Ayan ang purpose. Ano pang purpose? So that we might receive adoption as son. Amen? Tayo po ay inadopt. Tuloy po natin sa verse 6. Sabi po dyan, and because you are sons, God has sent the Spirit of His sons into our hearts crying, Abba, Father. Grabe, no? Dalawa dito ang nag-adopt sa atin. Because what Christ did to redeem us sa redemption sa cross, the moment na namatay si Jesus sa atin, and we believe, at the same time, God sent the Spirit of His Son, the Holy Spirit Himself, kung saan tayo ngayon ay pwede nang umiyak. Kasi dati hindi tayo iiyak eh. Wala akong pakialam dyan sa religion na yan. Wala akong pakialam dyan sa Bible na yan. Wala akong pakialam sa pag-attend ng church. Pero the moment nagkaroon ka ng hunger, the moment nagkaroon ka ng desire and interest to the kingdom of God, then you can cry to God, Abba, Father. Kapag umiiyak ka na sa Diyos, kapag naghahanap ka na sa Diyos, therefore, you are now becoming a son. The moment na nanampalataya ka, so you are now no longer a slave, but a son. And if a son, then an heir through God. Hindi ka lang anak, kung ikaw ay anak, ikaw din ay tagapagmana. Sabi mo sa katabi mo, tagapagmana ka. Ha? Para kang si Tanggol doon. Para kang si Tanggol, di ba? Isa ka na ring Montenegro. Di ba? Oh, dahan-dahan na sa ano, huwag kang titingin sa katabi mo. Yun, sabi mo na lang. Okay? So, kailan po nangyayari ito? The moment one truly believe in Christ as His Lord and Savior, at nagiging member tayo ng simbahan, kasunod ng ating pananampalataya or faith to Jesus, kapag tayo po'y nakapag-encounter na, at tayo ay nabaptize na in water, tayo ay nabaptize ng ating mga pastor sa church, then we become part of God's family, and we become part of the local church. May kausap. So, ibig sabihin,
Sabi po dyan, the church is composed of saved and baptized believers. Amen. Para maging parte po tayo ng simbahan, kailangan mong maligtas. Paano maliligtas? Sumampalataya ka sa Panginoon. At kailangan mo rin mabaptize. Yan po ang requirements ng Bible. You need to believe, and you need to repent, and you need to be baptized. Kasi baptism means repentance. Yun lang yun eh. Pag hindi ka magbabaptize, hindi ka nagre-repent. Parang kasal. Ang baptism po ay parang kasal. Mahal ko si Lord. Diba? Parang tayo, mahal ko si dalawang kinasal dito, si Tinsa at si Carl. Nagmamahalan daw sila. Mahal kita. Pero ayaw naman magpakasal. Fake yun. Nakakakuha na kayo. Pag ayaw magpakasal, hindi talaga mahal. Amen? So dapat, ang mag-asawa, ang nag-iibigan, kung talaga nagmamahalan, dapat nagpapakasal. Amen? Save and baptize. Sabi ng Mark 16 verse 16, whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. Amen? Para maging parte ng God's family, we need to believe and we need to be baptized. Not just to be part of a church, but to be part of God's family, to be saved. Kailangan mo manampalataya at kailangan mong magpabautismo. Amen? Ang mabigat po niyan, kapag ikaw ay hindi nanampalataya, you will be condemned. Hahatulan po tayo. Ang tao dapat basic, dapat nananampalataya. Pag hindi ka nanampalataya, sorry na lang, you will be condemned in hell. Parurusahan po tayo. Acts chapter 2 verse 41, sabi diyan, those who believe what Peter said were baptized and added to the church. That day, about 3,000 in all. Grabe, no? 3,000 yung naligtas sa loob lang ng isang araw. Because of what Peter said, and people believed. So ano nakita po natin dyan? To be part of God's family, to be part of the church, kailangan po yung salitang believe, at kailangan din you were baptized. Kaya tayo, wini-welcome po natin ang lahat ng tao sa church, but we only consider them as member of our church the moment they were baptized. Amen po ba? So the church family, the church is what? Is God's family on earth as it is in heaven. Hindi po gano'n, no? Ang pamilya po natin, tayo po, ang simbahan po, ang church is God's family on earth. At the same time, you are God's family on heaven. Dapat makita po natin na tayo ay pamilya ng Diyos, hindi lang sa langit. Dapat maging dito pa lang sa lupa, maramdaman na tayo ay pamilya talaga ng Diyos. Amen po ba? Sabi po dyan, 1 Timothy 3:14 to 15, sabi ni Paul, I hope to come to you soon, but I am writing these things to you so that if I delay, you may know how one ought to behave in the household of God, which is the church of the living God, a pillar and buttress of the truth. Nagets po ba natin? So tayo raw, sabi ni Pablo, babalik din ako dyan, pero sana mag-behave ka na parang kabilang ka sa simbahan. Tama? Ayun ang sinasabi Pablo. Tinuturuan kita, pero dapat kayo po mga Kristiyano dyan, eto sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo na parang kabilang kayo sa household, sa pamilya ng Diyos. Sino raw yon? Which is the church. Are you with me? So the church is the family of God. Amen. Malinaw na po sa atin yon. Actually, maraming verses pa, hindi ko na sasabihin, dalawang lang po yung sinabi dyan. The church is God's family. Now, what is it to us to be a member of God's family? Anong gagawin natin? O anong meron ba sa atin para sabihin tayo ay talagang God's family? Magbibigay lang po ako ng 4. 4 ba to? O, sige, dagdagan nyo ng 1, 5 na. Pagbigyan nyo na ako. Okay? Okay? Mabilis lang. Number 1, anong gagawin natin o anong meron tayo para tawagan tayong pamilya ng Diyos, para tawaging church? Number 1, in God's family, we've learned
our true identity. Sa pamilya po ng Diyos, sa simbahan na ating kinabibilangan, in our local church, we've learned our true identity. Sabihin nyo nga identity. Pag sinabing identity, ito po ay pagkakakilanlan. Dapat tayo ay may pagkakakilanlan. Ang church dapat ay may pagkakakilanlan. Ang Sogsim Church, paano ba nakilala ang Sogsim Church? Ay, masusungit yung mga tao dyan. Anong pagkakakilanlan ng tao sa atin? So, dapat nakikita po pala yun. Paano makikita kung hindi natin pinapakita? So, now on, we are developing a culture. Mapiliin natin yung sinasabi, anong kultura ng Bible ang gustong sabihin ni Lord para sa church. And that's our identity. May pagkakakilanlan. Di ba, para sabihin yung ating pagkakakilanlan, halimbawa sa trabaho, para sabihin taga-JIL ka, dapat ang suot mo ay kulay white na parang polo, tapos ikaw ay nakapalda. Sa babae, nakapaldang kulay blue na checkered. Tama, JIL yan. May pagkakakilanlan sila. Di ba? Kaya yung usher natin, para sabihin usher, sila ay dapat di ba? SAS. Ayan. Bahala na kayo. Di ba? Nabubulol ako eh. So, dapat meron tayong uniform, may pagkakakilanlan, may ID. Di ba? Delegates. Di ba? Encounter team. Speaker. Minsan parang nakita yung pagkakakilanlan, nagsusuot tayo ng mga IDs, ng mga damit, ng pare-pares na gupit ng buhok. Ay, taga ko North Korea yan. Bakit? Isa lang yung gupit eh. Puro papotol lahat. Ganun, di ba? North Korea yan. We identify ourselves because of what we wear. But our primary identity doesn't come from what we wear or from what we look. Hindi po nakikita yung identity natin sa itsura natin, sa mukha natin, sa kulay ng mga buhok natin, sa gupit natin. But our primary identity comes from, sabihin nyo nga, relationship. Hindi ko na nailagay dyan. No? Kung kunin nyo na lang, our primary identity doesn't come from what we wear or from what we look, but it comes from relationship. Nakikita po yung ating pong identity sa ating mga relasyon. Pastor, bakit mo nasabi yan? My relationship will identify or will define my identity. Ako po, sabi ng iba, anong pagkakakilanlan sa akin? Si King, si Francis Brescio, a.k.a. King Brescio, the video man, the Eggman, dati, pagkakakilala sa akin. Diba? The sportsman, diba? Si King, I am a businessman. I am a son of Sedi Brescio. I am a son. I am also a father. I am also a brother of my 5 siblings. I am also a friend of some of you or many of us. I am also a mentor, I am a pastor, and I am a co-worker. Nakikita po ang aking identity, hindi po sa sinusuot ko. Ay, nakabago si pastor. Hindi po yun. Nababago, naluluma yan eh. Pero nakikita ang bawat identity natin on how we relate, or how we deal, or how we communicate or interact with people. Ang tawag po ron, relationships. Amen? So these relationships, binanggit ko, it define who I am with them or with them. Nakita nila kung anong klaseng tao ako base sa anong relasyon meron ako sa inyo. At ganoon din kayo. Ang identity nyo ay hindi base sa itsura nyo, sa dami ng pera nyo. Hindi yan base kung anong suot mo. Kung ano ka sa tao, doon nagbabago yung identity natin. Are you with me? Diba? Minsan, eto ang sinasabi ni God sa'yo, dapat yun ang identity natin. Pero, minsan, hindi sapat yung sinasabi ng iba o yung sabi ni Lord, dapat ganito kayo, pero kung hindi mo ginagawa, nababago ang identity natin base kung anong relasyon ang pinapakita po natin sa tao. Amen. Magkakaiba tayo. Bakit ganito ang bait-bait mo? Bakit sa kanya iba na? Ibang tao ka. Meron kang dual personality. Iba, diba? Ano ka? Bipolar, diba? Bipolar ka ba? Naiiba-iba? So dapat we stick to that identity. Dapat hindi tayo pa iba-iba.
Kung ikaw ay Kristiyano, dapat Kristiyano ka all the way. Not just Sundays. Diba? Dapat beyond Sundays tayo. That's the identity of God na dapat sa isang Kristiyano. Amen? At alam niyo ba that your spiritual family, ang ating mong spiritual family is far more important than our physical family. Pastor, iba na yan. Malupit ka. Again, your spiritual family, sa totoo lang, is far more important than your physical family. Papaliwanag ko po. Pastor, ba't mo nasabi? Ibig mo sabihin, ang nanay ko hindi mahalaga sa akin? Mahalaga po yan. Pero sa mata ng Panginoon, your spiritual family is more important than your physical family. Bakit ko nasabi? Because your physical family doesn't last. Last, L-A-S-T. Hindi last na L-U-S-T, L-A-S-T. Our physical family doesn't last. Our physical family, why? Because people grow old. Tumatanda yan, minsan kasama mo ngayon, mamaya-maya, ayaw na sumama sa'yo, hindi mo nakasama. Diba? People changes. People dies. People move away, umalis ang tao. People might left us. People might betray us. People will or might abandon us. Naiiba. Ang tao po, our physical family may do such things. Diba? People dies, move away, or left us. But God's family will last forever. Yung pamilya lang po ng Diyos ang mananatili. Anong punto mo ngayon, Pastor? Your spiritual family are those people na makakasama mo eternally. Amen? Pastor, anong punto mo? Kaya nga, kung mahal mo ang iyong biological family, dapat pilitin mo silang makasama mo sila. Kung sa langit ka pupunta, kung mahal mo sila, wag mo silang hayaan sa impyerno mapunta. Kaya mahalaga sa Panginoon. Kasi kung mahalaga siya sa Panginoon, kukunin siya ni Lord, sama-sama kayo. Pero meron tayong gagawin. Are you with me? Dapat tayo as Christians, kung ikaw ang naniniwala sa pamilya, lahat ng paraan gawin mo. Kausapin mo kung nahihirapan tayong magsalita, sumulat ka. Ako, ginawa ko po yan. Ang nanay ko, pinagbabawalan ako niyan. Ano ba yan? Kung lalo yung tatay ko, sumama ka kay Perdi, kay Pastor. Huwag ka nga magsasama-sama dyan. Dati umuwi ako ng gabi, madaling araw, hindi sila nagagalit. Nung sumama na ako sa Christian Church, nag-attend ako ng Bible study, 8 p.m. pa lang ako umuwi, nagagalit na sila. Samantalang alas 12 nga, wala pa ako sa bahay dati. Hindi kayo nagagalit, nandun ako sa barkada ko sa bagong baryo. Layo na. Araw-araw ako nasa bagong baryo. Bakit? Kasi nandoon yung barkada ko na kung saan parang tinuturing kong pamilya. Minsan tayo ganyan eh. Parang mas gusto pa ng kabataan doon sa barkada. Kasi para mas nararamdaman niya pa na dito sa barkada ko, para akong pamilya. Samantalang sa bahay namin, parang hindi kami pamilya. Sigawan kami ng sigawan, murahan ng murahan, siraan ng siraan. Do you get my point? So kung mahal po natin yung ating mahal sa buhay, please, lahat ng pagkakataon, oportunidad, isama po natin sila kung anong pananampalatayang meron ka kasi you believe what is a church is. Amen po ba? Because only God's family are those people that will last forever. Yung ligtas lang ang may forever. May kausap? So that's our identity. Amen. Pangalawang bagay, in God's family, you must be part of it or you must be connected to it. Ang church po, dapat tayo ay parte ng church, dapat po tayo ay connected sa church. Sabi mo sa katabi mo, dapat may parte ka, dapat connected ka. Bakit? Part ka ng God's family. In God's family, hindi pwedeng, kaya nyo na yan, kayo na lang. Hindi ka parte nung pag ganon. Pag parte ka, dapat connected ka. Dapat may ambag ka, dapat may parte ka. Hindi pwedeng nandiyan ka nga, pero hindi ka naman connected. Are you with me? Dapat lahat tayo connected. Dapat tayo may parte. Nagkaka-connect lahat. Amen. Para magkaroon tayo ng, hindi lang tayo dapat kwento, dapat tayo rin ay may kwenta. My point is dapat, para magkaroon ka ng kwenta,
You have to take part of it. Amen? Paano ka bibigyan ng ambagan kung hindi ka naman sumama sa ambagan? Paano ka sasahod ng paluwagan kung hindi ka naman naghulog ng paluwagan? Dapat may party ka ron. Amen? Because in the church, and as we consider as a family, dapat party tayo. Kung nasasaktan ng isa, nasasaktan ka rin. Kapag pinagpapala yung kapatid mo, hindi ka naiinis. Kasi pinagpapala siya, dapat ikatawa mo yun. Palakpakan natin siya kung ba? Sige, tuloy niya. Palakpakan natin ang kapatid kung binibless siya. Kasi moment niya yun eh. Ba yung binibless na siya, kung kailan siya nabibless, naiinis ka. Ba yan, ba't siya binibless? Dapat hindi siya binibless. Teka lang, magkaano ba kayo? Hindi ba't magkapatid kayo? Amen? Dapat meron kang parte. Gaya ngayon, nakikita yung mga bakal sa baba. May mga bakal sa baba, di ba? Ang daming bakal nakakalat. May mga bakal, minsan may tornilyo dyan. Maging dito sa simbahan, hindi porket nandito sa simbahan na isang butil na tornilyo dyan. Hindi po siya, o mga welding rod, may mga bakal, may pako sa loob ng church. Pero sa totoo lang, nandiyan dyan siya, pero hindi siya parte ng church. Sana wag tayong ganon. Nasa simbahan tayo, pero hindi naman tayo parte ng church. Magkakaroon lang tayo ng kwenta o parte kapag tayo ay connected or parte ng simbahan. Sana wag tayong observer lang. Dumating yung time, sa una, yes, bisita tayo. We are guests. Di ba? Bata pa tayo, pero dumating yung time na kung saan maging parte tayo ng church. Amen po ba? Mangyayari lang yung magkakaroon lang tayo ng work kapag tayo ay naging parte ng ating simbahan. At sana po, ito pong darating na ating anniversary, in our coming anniversary in October 19, I want all of you to be involved. Mag-involve po tayo. Are you with me? Hindi naman kailangan lahat ay sumama sa production number, na lahat kailangan tumungtong sa stage. Hindi po. Hindi po kailangan tumungtong sa stage para sabihin tayo ay parte ng anniversary. Diba? Kung kagaya na kung tayo po ay nangangailangan po ng ushers, ng mga marshals, ang dami pong kailangan ngayon kasi ang gusto ko pong gawin sa ating anniversary, we develop a culture of welcoming, we develop a culture kasi mag-i-invite po tayo ng mga hindi natin nakakasama at we were going to create impressions. Ano ba ang Sogsim family? Na sana maging isa po tayo ng damdamin, maging isa po tayo ng puso that we are a welcoming church. Paano mangyayari yun kung hindi tayo involved? Hindi tayo makikiisa? Yes, hindi introvert tayo, hindi tayo palangiti. Pero dahil sinabi ni Lord, kagaya ni Peter, gagawin ko. Diba? Hindi ako palangiti, pero ngingiti pa rin ako. Amen po ba? Kasi sinabi ni Lord, kung di man tayo parte ng production, 'di ba? We can support. 'Di ba? Kung mayroong pangangailangan tayo sa church, be involved. Involve yourself, support. Hindi po kailangan malaki gaya ng ginagawa ng iba. You can support sa abot lang ng iyong makakaya. Pastor, pasensya ka na, 5,000 lang kaya ko, 10,000 lang kaya ko. Okay lang 'yun kahit 10,000 lang. Salamat po sa inyong pagbibigay. Pero kung 500, 200 lang, yun lang ang kaya mo eh. Salamat po. Ang mahalaga po, naging parte tayo. Diba? Kaya kung naging successful po ang ating anniversary, glory to God, at masasabi natin, Panginoon, mga kapatid, kabahagi tayo ng Sogsim family. Diba? We are going to be proud of it kasi some way, somehow, sa maliit na kapamaraanan, kasama ako dyan. May pawis ako dyan. Nagbuhat ako ng upuan. Nagpunas ako dyan. Kumamay ako ng tao sa hagdanan. Diba? Inatid ko sila sa rooftop. Inatid ko rin sa stage. Diba? Ibig sabihin, we are part. Ano pa? Paano tayo magiging parte? Diba? Kailangan po natin ng panalangin. Sa darating po na anniversary before, ngayon pa lang, samahan po natin lagi ng panalangin. We ask God for wisdom. Diba, gaya na naituro ni Pastor Awari dito ng NOP, maging parte po tayo. Ang simbahan po natin, yung NOP po natin, naka-assign po siya sa bawat ministries, naka-assign po siya sa bawat simbahan. Next week po, next Friday, ang
Si Pastor Joseph, kasama po ang Caloocan. Hindi naman lang lahat, pero yan, magiging part sila. Ibig sabihin, maging part tayo ng iisang simbahan for one purpose, to glorify God. Amen po ba? Diba, kung kailangan ng panalangin, sumama tayo. Diba, sabi nga ni Pastor Reggie, hindi po kailangan ang puna. Ang kailangan natin, hindi puna, kundi panalangin. Yung iba kasi, punalangin, kulang sa panalangin. Dapat mas mas kailangan ang panalangin kaysa mga punalangin. Amen? Sabi nga ni Chinkitan, Huwag maging parte ng problema, bagos maging parte ng encouragement at solusyon. Di ba? Hindi na nga tayo makatulong, maging encouragement ka na lang. Sige, Brad, Pastor, kaya mo yan. Tuloy mo yan. Amen po ba? Nakakita na po ba kayo ng Lego? Yan ang Lego. Marami pa, mayroong Lego maliliit, maninipis. Actually, ang ganda po ng ibang Lego kapag depende sa design. Pero you know what? Ang Lego po ay design, hindi po siya maganda kung ganyan. Gumaganda lang siya the moment nagkaroon siya ng connection. Ang church po ay ganun din. Wala po tayong kaganda-ganda kung hindi tayo kokonekta. Dapat we connect to each and every one of us. Nagkokonekta si pastor sa inyo. At the same time kayo ay nagkokonekta rin sa iba, na sa labas, maging sa kapwa natin. Dapat tayo ay connect-connecta. Amen? Para maging maganda na parang isang Lego. Sabi nga ng Romans, chapter 1, verse 12, that is, that we may be mutually encouraged by each other's faith, both yours and mine. Sabi niyo mutually. Yan, dapat tayo ay nagpapalakasan mutually. Hindi pwedeng ako lang ang malakas. Dapat lahat tayo ay nagiging malakas sa isa't isa. Ayan o, both yours and mine. Sabi dyan, sa ibang term na, I was encouraged by your faith, and you must also encourage by my faith as well. Nagpapalakasan tayo sa pananampalatayang meron ang bawat isa. Kasi bawat isa po sa atin may iba-ibang belief ng faith, yung level of faith mo. Si Pastor Perdy, if you would remember, sa church po natin, from a dam na basurahan talaga yun yung gilid dati sa banga, sa lihal. Di ba? Aaminin ko, nagduda ako. Ang lamig-lamig daw. Ni isang aircon nga, wala eh. Pero sabi niya, hindi niyo ba nararamdaman? Ang lamig-lamig na. Actually, ito po, ang aircon po natin, umabot po sa 15 or 13. Yun po ang aircon sa church dati. Pero ngayon, pero malamig pa rin. Why? Because of one man's faith. Na-encourage ang marami. At si pastor, na-encourage din because of your faith. May pagkakataon, nanghihina po ako. Di ba parang, ang hirap naman magpastor, nakakapagod. Pero nakikita ko si Brother Vic, di ba kasi sa cell group po namin, dito po ako nagsasalita. Kayo tahimik lang. Pero you know what? I was encouraged when kayo naman ang nagsasalita. Bagamat hindi man ganun kayo kagaling biblically or scripturally, gaya ng inyong mga pastor, pero the way you share your life, it's an encouragement to me. Na lalo ako lumalakas kapag naririnig ko. Actually, yung pag-iyak mo, hindi lang pala ako mag-isa. Diba? Kahit umiiyak ka, nalulungkot ka, pero nasisiyahan ako. Bakit? Ako rin ganyan eh. Amen? So, dapat tayo mutually nagpapalakasan po tayo sa isa't isa. Bagamat magkakaiba tayo ng talino at galing at lalo na ng pananampalataya. Pero sabi ni Paul sa Romans, yung pananampalatayang meron ka, nakaka-encourage yan. Sabi mo sa katabi mo, nakakahawa ka. Hindi nakakaawa Nakakahawa yung faith mo. Kaya kung anong faith na meron ka, ituloy mo yan. Kasi manghahawa yan ng iba. Amen. Pangatlo, ano pa ang pamilya ng Diyos, ang church? In God's family, we practice one anothering. Sabihin niyo mga, one anothering. Yan, hindi ko na po bubuksan ng mga verses na yan kasi yung one anothering na yan,
there are 58 one anothering sa Bible. There are 58 commandments na dapat gawin. Pag sinabi one another, ito yung sinasabi nilang, love one another. Be compassionate to one another. Pray for one another. Diba? Give to one another. Help one another. Diba? And forgive one another. Ang dami-dami po niyang one anothering. Ibig sabihin lang, lahat ng gagawin natin mabuti, gawin mo yan sa iyong kapatid at gagawin din nila sa iyo. That's a church. Gawin mo sa kapwa mo yung gusto mo ring gawin sa iyo. Amen. Kung gusto natin maging masaya ka, maging masaya ang buhay, gawin mo sa kapwa mo, sa kapatid mo. Kung pinagpapala ka, ayaw mong ikaw lang ang pinagpapala, gusto ko pagpalain ko rin siya. That's one anothering. If you see a person in need, at ikaw naman ay sa tingin mo, nakakain pa naman ako. Etong kapatid ko, parang butas na yung brief niya, yung cinturon niya, di ba? Mabigyan nga ng, di ba? Brad, eto sa'yo. Di ba? Hindi na sabihin, para ibig sabihin, if God reminded us or give us impressions, anak, tulungan mo tong kapatid na to. Give one another. Pray for one another. Amen po ba? You know what? Hindi natin magagawa yung lahat ng ito, yung one anothering na yan, dito po sa simbahan. I admit it, hindi ko rin po magagawa yan, sa totoo lang, sa loob ng congregation. Pero magagawa po natin yung one anothering na alam niyo kung saan? Sa life group. Amen? So dapat, kasi hindi mo magagawa yan eh. Yung one anothering niya sa lahat, hindi. Maaring ngayon possible, pwede pa dahil kukunti tayo. Pero yung iba po sa atin, hindi naman kami yung one anothering nagagawa po siya sa ating life group. So dapat tayo ay may life group, may inaatinan tayong life group. Amen? I-practice po natin yung love one another sa mga ating pong life group. Amen po ba? Kasi hindi po natin kayang mag-isa. Yun po ang katotohanan. Maging ang inyong pastor, bagamat sabihin yung, ay si pastor, nagbabasa ng Bible, maraming alam yan. Pwede, pero hindi po magiging successful, hindi po lalago ang simbahan sa akin lang. Kailangan ko po ng tulong nyo. Kaya minsan humahatak po ako ng mga tao na alam ko, the moment na hinatak kita, I believe, makakatulong ka. Kasi tinawag kita eh. Jaisel, tara. Bakit po, pastor? Tara, basta sama ka sa akin. Bakit? Kasi I believe in you. Lahat po ng mga tinatawag ko in our meetings, nagugulat kayo, bakit ako pinatawag ni pastor? Hindi kita pagagalitan kasi mayroong ipapagawa ang Diyos sa atin. Amen po ba? Wala yata ako kasama. Amen po? Ayaw na natin Hindi po natin kayang mag-isa. Amen? Kailangan po natin ng kasama. Ito lang, nakikita yung bagong design po natin. Amen? Dinesign po namin yan nila Athena, pero hindi namin kayang mag-isa. Kailangan pala namin si Boss Alan, saka si Boss Michelle para matapos yan. Alam niyo ba, nahulog pa yan? Walang tibay yung pero ngayon, kapit na kapit. So palapakan po natin ang gawa niyan, si Boss Alan. Boss Alan, salamat sa iyo, saka si Michelle. Okay, number 4, dalawa na lang. Wala pang kulay green. Okay, salamat. Meron na ba? Meron na lang. Okay, number 4. In God's family, we must learn personal responsibility. Sabihin nyo nga, personal responsibility. Personal responsibility. Yan. So, ang church po dapat, ang pamilya ng Diyos, dapat matutunan natin ang salitang responsibilidad. Ephesians chapter 4, verse 11, sabi po dyan, And He gave some apostles, prophets, evangelists, and shepherds, or tawag po na shepherds, ibang term, pastors, and teachers, to equip the saints for the work of the ministry, for building up the body of Christ, until we attain to the unity of faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. So yan po ang objective ng ating pong simbahan. Diba? Nagbigay ang Diyos sa church. Sabihin nyo nga church. Nagbigay daw ang Diyos
sa church ng 5 ministry. Ilan? 5-fold. Ito po yung mga nag-head o nangunguna. Binigay niya ang apostles, the 12 apostles, nagbigay siya ng mga prophets. Diba? Pinag-aaralan ko pa rin po. Kasi dapat maging maingat po tayo kung yung dumarating sa atin are real prophets or baka puppets. Dapat prophets. Balik ko yan. Prophets, evangelists, and pastors. You know what? Yung 5-fold ministry niyan, minsan tayo, no? Hindi po lahat tinawag para maging pastor. Kung meron po mangunguna sa atin, hindi po lang si pastor. So dapat wag po natin asamin, gusto ko maging pastor. Maybe we are not called to be pastors. Maybe some of us here, you are called to be teachers. Tinawag ka sa simbahan para maging tagapagturo. Baka ang iba sa inyo, tinawag para mag-ebanghelyo. Maging evangelist, not a pastor na nagsishepherd. Maybe you are called na magsasalita ka, mag-encourage ka, mag-evangelize ka, na kapag ikaw nagsalita, maraming na nagkakaroon ng desire to come to Jesus because the way you share, you become an evangelist. Si Brother Vic, diba? Hindi man siya ganun magaling magsalita, pero once na may nakasama siya, he can be, kung i-grow mo pa, Brad, yung pag-ibig sa tao, mas lalong makikita yung giftings natin na tayo pala ay evangelist. Amen? Are you with me? Maybe some of us here are teachers. Hindi man tayo preachers, pero pwede ka magturo. Kailangan po natin na magtuturo sa Bible school natin. Kailangan ko po yung para magtuloy-tuloy na po. Nauudlot ang gawain ng Panginoon kasi yung iba hindi tumatayo sa dapat niyang tayuan. Ang daming magagaling magturo rito. Pero if we are not to be available, wala, magiging stagnant po tayo. Kung walang tatayo na lalabas para makakita ng pangangailangan sa labas, walang magiging evangelist, walang mag-handle ng life group, hindi ko po magagawang mag-isa po yun. Kung gusto natin lumagaw ang simbahan, tumayo tayo sa pinagkatawag sa atin ng Panginoon. Amen po ba? The main purpose of the church of the family, that each member grows and become mature. Di ba? Anong purpose? To equip the saints, building up, what else? To become mature to the fullness of Christ. Ayun, ang purpose po ng simbahan, lahat po tayo rito, ang purpose po, bakit po tayo may pastor, is para gawin tayong Christ-like or mature. Sabihin nyo nga mature. Yan, hindi maging mature, but to be mature. Minsan kasi nakukumpis ang iba, bakit nakikialam si leader ng simbahan, bakit nakikialam si mentor, bakit nakikialam si pastor sa buhay natin. Huwag po tayo makonfuse kasi yun po ang aming pong trabaho at gampanin. Ano, para i-equip, i-challenge kayo. Ang kulit naman ni pastor, tawag ng tawag, text ng text, pa-meeting ng pa-meeting. Because that's my job. For us to become mature, for us to become built up, to encourage. Amen po ba? To become full in Christ. Ibig sabihin, yung fullness of Christ, maging Christ-like tayo. Amen. Ayaw natin magpa-disciple ba kasi ang mindset natin sa simbahan ay parang restaurant lang. Ganun ba tayo? Sana wag nating i-treat ang simbahan na parang restaurant lang na aatin tayo because of we want convenience. Hindi po convenience ang church. May times na convenient pero dapat wag natin i-treat as restaurant. We are looking for somebody else. Bakit? Kasi ayaw natin na tayo yung magwawalis, tayo yung magluluto, tayo yung maghuhugas, tayo yung magpapaliwap, tayo magdi-disciple. Ayaw natin yon. And we want our pastor to do it. Pastor, ikaw yan. Sama mo si Pastor Joseph. Sama mo yung mga leaders mo lang. Hindi po yon ang trabaho ng church. Ang mandate po na yon ay hindi lang binigay sa leaders, bagkus sa lahat po ng parte ng pamilya. Gusto po natin na maturity, dapat gustuin natin yung personal responsibility. Amen? We must be responsible. Huwag mo sabihin, Pastor, I don't want to serve. Dapat po magsaserve tayo.
Instead, ikaw na yung nagpe-pray. Minsan, ang gusto natin, Pastor, pag-pray mo ako. Pwede po yun, maganda po yun. Pastor, pag-pray niyo po ako. It's good na mag-pray. Pero sana dumating yung time, ikaw naman yung magpe-pray para sa iba. Pag pinag-lead mo ng prayer, yung iba nagiging, sabi nila, nagiging pasneya raw. Pag pinag-lead mo mag-pray, nagiging pasneya. Ano ba yung pasneya? Hayop or paniki. Ba't ako? Nagiging paniki pag pinag-lead. So dapat po, church, ito pong mga basic na ginagawa na natin. Yung sinabi ng Bible, pray for the sick, cast out demons, give to the needy, give to the poor, share the gospel, make disciple, do community service. Nasaan na, wag natin, Pastor, go. Leader, go. Mentor, go. Hindi po dapat dumating yung time, as a church, we took personal responsibility. Dapat party ka, dapat involved ka, dapat ikaw. Kung may nakita po kayong pangangailangan sa church at walang gumagawa, gawin mo. Amen? Huwag lang yung gusto natin yung dapat na ginagawa din natin. May kausap ako. Diba? Yung gusto lang natin, yung gagawin natin, yung ayaw natin gawin, inaasa natin sa leaders. Hindi po tayo mag-grow pag ganon. Ayaw natin na challenge tayo. Diba? Ayaw natin na challenge tayo ni Pastor na mag-devotion. Diba? Asan na devotion nyo? Ayaw na natin mag-devotion. Gawin po natin. Kasi kung hindi po tayo mag-live check, mag-correct sa isa't isa, what I mean, magde-disciple, patuloy po tayong kakainin ng sistema. Lahat po tayo, ang lamig. We grow cold. May kausap ako. Church, naintindihan po ba? We must have personal responsibility. Hindi na tayo, dumating yung time, hindi na tayo kailangan kausapin pa, kundi nagbo-volunteer na tayo. Pastor, ako na dyan. Pastor, sama ako dyan. Amen. Volunteer yourself. Involve yourself, and that is personal responsibility. Nowadays, hindi lang sa church natin, maging sa ibang simbahan, many churches lost the sense of personal responsibility. Na dapat personally, tayo ay nagiging responsible na. Gumraduate na tayo sa fellowship lang. Gumraduate na tayo sa puro fellowship, kundi tayo ay kikilos, magde-disciple, maglilingkod. Amen po ba? Yung mga nganda rito, dumating yung time, i-wish nyo naman, sana ako naman. Sana si Carl nandito rin. Alam ko kumakanta to si Carl eh. Diba? Or si Tintin. Na someday, yung isa naman ang mag-MC rito, kagaya I congratulate Melody. First time na MC. Gawin po natin, mag-explore po tayo na kung saan magagamit tayo sa simbahan. Amen? You know what? Alam niyo kung sino ang hindi kikilo sa simbahan? 3 tao lang. Ilan? 3. Yung baby. Yung mga bata yan. Consider niyan. Babies and toddlers. Hindi yan maglilingkod sa church. Bata pa yan eh. Yung mindset niyan, hindi pa. At pangalawa, yung mga first-timers. Pag first-timers ka, hindi ka kakanta rito. Pwede ba kumanda first-timer? Hindi po ganon. Di ba dadaan siya sa process? Di ba yung mga visitors hindi po maglilingkod dyan kasi visitors pa lang. Pero I pray, dumating yung time. Kagaya ni Nian, di ba? Nag-a-usher na yan sa likod. Yung mga iba rito na nag-encounter na. Kagaya nila Tintin and Carl. Kanina nag-a-usher sila ron doon sa harap, sa likuran natin. Nagpapirma ng attendance nyo. It's good to see. Masarap po makita natin na someday, Pastor, ako naman. Gaya natin si Marojas. Ano sabi ni Marojas? Itabi mo ba? Ako na dyan, itabi mo. Amen po ba? You know what? May bisita tayo, dumating yung time. Ang bisita, mga ilang linggo lang yan. Pero kung ilang buwans o taons na tayo sa simbahan, dapat hindi na po tayo bisita. Amen? Amen po ba? Okay, last, number 5, sama na po ako ng keyboardist. In God's family, we'll learn to forgive. Yan, si Brother Nerby pala. Yan, in God's family, we'll learn to forgive.
Sa church po, dapat automatic na tayo po ay nagpapatawad. Amen. Wala yata akong kausap. You know what? Being offended is inevitable, but living offended is a choice. Matik po yan. Matik po na tayo po ay makakaranas na ma-open tayo. Minsan tayo pa yung nakaka-open. Wala naman tayong sinasabi na ma-open yung tao sa atin. Kasi being offended is inevitable. Ayaw mo niyan, pero dumarating po yan. Ang gara ni sister, ni brother, nakaka-open. Kung magsalita siya, ganito, ganyan. Maging baka yung iba sa inyo sa akin. Sa preaching ko ngayon, baka na-open na kayo, patawarin nyo na po ako. Why? Because being offended is inevitable. Because God's word is, sabi niya, si Charlie Kirk, di ba, if you remember, minsan maraming tao galit sa kanya. Hindi pala minsan. Maraming tao galit sa kanya. Bakit? Sabi, yung mga salita niya raw ay hate speech. Actually, it's not hate speech. But what he is saying is masakit para sa kanila. It is not hate speech. Minsan ang salita ng Diyos, nakakasakit. Ang katotohanan, minsan masakit. Pero, as a church, tanggapin po natin, ano man po marinig natin sa pulpito, kung ito po ay galing sa salita ng Diyos, tanggapin po natin ito kasi yun po ang magpapalaya at magpapagaling sa atin. Amen? Ang manatiling offended, choice mo yan. Sabi mo sa katabi mo, choice mo kasi yan eh. Ba? Yung anger mo, yung hatred mo, yung bitterness mo, yung unforgiveness mo, you know what? Ang tawag po ng Bible po dyan, entry points. Actually, yung entry points, hindi naman temptations lang about temptations ng sex and lust eh. Ginamit po yung verses na temptations, yung entry points or yung strongholds, ginamit po sa mga taong hindi marunong magpatawad. Why? Kasi you take everything, offended ka. Diba? Ibig sabihin, kapag nanatili ka, lubugan ka na ng araw, di ba yung araw ay lulubog na, pero hindi ka pa nagpapatawad, ang tawag po dyan ng Bible sa Ephesians chapter 4, entry points. Tinapik ni Brother Rodel yan, huwag tayong abutan, lubugan ng araw sa ating galit, kasi entry point siya ng demonyo. Amen? Kaya kung may kapwa kayo Kristiyano na ayaw mo makita, kasi offended ka, ang gagawin natin, lilipat tayo ng simbahan. Tapos sa simbahan, nalipatan mo, na-open ka na naman. Anong gagawin mo? Tatalon ka na naman sa ibang simbahan. Natutuwa ka, papalapa ka, masisiyahan ka, mabibless ka, pero may darating uling tao na mag-open sa'yo. Amen? Lipat ng lipat, lipat ng lipat. Samantalang parehas naman kayong Kristiyano. Paano kung namatay kayo parehas? Paano kung dumating humarap kayo kay San Pedro, umakit kayo sa langit. Di ba? Bakit? Parehas kayong Kristiyano eh. Pag Kristiyano ka, sa langit ka pupunta. Tapos kapag nasa langit na kayo parehas, ayaw mo makita yung kapatid mo na yon, mag-aaway kayo, magtatalo kayo, magagalit si Jesus. Pag nagalit si Jesus, baka palayasin kayo parehas o isa sa inyo. May kausap ako. Ba't kayo mag-aaway kung parehas naman palang langit tayong pupunta? Ba't hindi natin sundin yung sinabi ng Bible? Anak, magpatawad ka. In your anger, do not sin. Kasi nobody's perfect. Your family and even the church are not perfect. People in the church are not perfect. Pero meron Diyos na kayang ayusin ang anuman imperfection. Ang command niya sa atin, anak, learn to forgive. Magpatawad ka. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Diyos. I just want to leave this verse. Sapagkat kung pinapatawad niyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit, pero kapag kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Yung verse po na yan, buo na po yan eh. Yan na po yan. We need to forgive. Kasi kung di ka magpapatawad,
Dala-dala mo yan araw-araw. Yung iinisan mo, sarap ng tulog, pero ikaw, gising. Diba, tulog na demonyo, gising ka pa. Matulog ka naman. Paano ka matutulog kung puno ka ng galit? I-release mo yan, patawarin mo kapatid mo, para magkaroon ka ng kapahingahan. You know what? Hindi ko nalagay dyan. Kung gusto nyo, kunin nyo na lang. We cannot love, we cannot be kind, we cannot be compassionate, we cannot be forgiving from afar. We need to get closer to Him or to her. May kausap ako. Hindi po tayo pwedeng magmahal sa malayo. Walang ganun. How can you be kind and compassionate kung hindi ka lalapit sa Kanya? How can you pray and give to Him kung hindi ka, may Gcash naman eh. Hindi love yun. Ang love po kailangan kumonek. Walang love, walang pagpapatawad, walang pag-ibig na hindi kailangan dumikit. Mahal kita pero ayaw kitang makita. Mahal kita sa pamilya natin, pinapatawad na kita pero wag kang magpapakita sa akin. Kailanman hindi po love yun. Kailanman hindi po pagpapatawad yun. Kasi ang totoong pag-ibig, pupuntahan mo, lalapitan mo, kakamayan mo, pinatawad mo, kasi mahal mo. We cannot love and forgiving from afar. We must get to Him, to her, closer. Na kung saan makakangiti ka na sa Kanya, makakalapit ka na sa Kanya kasi nagpatawad ka. Amen? May natutunan po ba? This is the church. We are imperfect, but thanks be to God because God is perfect. Na mahal tayo sa kabila ng ating pagkukulang. Amen po ba? Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Lord, thank you God for this morning. Salamat God sa mensahe mo. Our family, hindi lang po ang aming biological family, kundi ang pamilya namin God, higit sa lahat, is the spiritual family, the church family. Panginoon, patawarin mo po kami kung kami man God ay hindi naging mabuti sa aming kapatid, sa aming kapwa, sa aming churchmate, sa aming mga leaders, sa aming mga pastor. God, forgive us. But as part of the family of God, Lord, yung tinuro mo sa amin ngayon, ma-apply at magawa po namin, O Diyos, na kami po, God, makita namin yung aming totoong identity. Makita namin, Panginoon, that we are part and we should be connected to our church family. Lord, meron kaming parte, meron kaming ambag. At Lord, turuan mo kami, Lord, magpatawad, Panginoon, sa mga kapwa, sa kapwa po namin. Teach us, God, to love you more. Magkaroon kami ng personal responsibility. Magkusa kami, Panginoon, hindi mo kami utusan, pero yung gagawin namin, yung dapat namin ginagawa. Ama, maraming salamat. We give you praise. We give you glory. Awitan po natin ang Panginoon. Purihin po natin ang Diyos sa Kanyang kabutihan. Maraming salamat, God, sa mensahe. Lord, thank you so much for your word. Thank you so much, God, for teaching us, God. Ma-realize po namin, God, that we are not perfect. But we are so thankful, Panginoon, na Ikaw, Panginoon, ay perfectong Diyos. Maraming salamat, Panginoon, for this morning. Bless your people. Sa lahat po, Panginoon, na may pangangailangan. Ama, sagutin mo po ang kanila po mga panalangin. Turuan mo kami, Panginoon, dumikit, Panginoon, sa puso mo. Ikaw po ang manguna. Ikaw po ang mag-guide sa amin. Turuan mo kami, Lord, paano maging totoong Kristiyano, O Diyos. Lord, thank you so much. Sa iyo, God, ang glory, God, for this morning. We give you praise. We give you glory. The highest glory. In Jesus' name.